Get your Bible please to the book of the Gospel of St. Luke, chapter 7, verse 36. Tagalog ang babasahin natin. Aklat ni San Lucas, Kabanata 7, talatang 36. Basahin po natin. Minsan si Jesus ay naanyayahong kumain sa bahay ng isang Pariseo. Pumunta naman siya at dumulog sa hapag. Nang mabalita ang kumakain si Jesus na ating Panginoon sa bahay ng naturang Pariseo, isang babaeng itinuturing na makasalanan sa bayang iyon ang nagpunta roon na may dalang pabangong nasa sisidlang alabastro. Umiiyak siyang lumapit sa paanan ni Jesus at hinugasan ng kanyang luha ang mga paa nito. Pinunasan niya ang kanyang sariling buhok, ang mga paa ni Jesus. Hinalikan ito at binusan ng pabango. Nang ito'y makita ng Pariseyong nag-aanyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, kung talagang propeta ang taong ito, dapat ay alam niya na ang babaeng humahawak sa kanyang paa ay isang makasalanan. Verse 40. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Ano po yon, Guro? Sagot niya. Kaya nagpatuloy si Jesus, may 2 taong umuutang sa isang nagpapahiram ng pera. 500 salaping pilak ang inutang ng isa, at 50 salaping pilak naman ang sa ikalawa. Nang hindi sila makabayad, kapwa sila pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang higit na nagmamahal sa pinagkautangan? Sumagot si Jesus. Sa palagay ko po, sumagot si Simon, sa palagay ko po, ang pinatawad sa may malaking utang. Tama ang sagot mo, tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit hinugasan niya ng luha ang aking mga paa. Pinunasan ito ng sarili niyang buhok. Hindi mo ako hinalikan, ngunit siya mula nang pumasok ay hindi tumigil ng kahalik sa aking mga paa. Hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo, subalit binusan niya ng pabango ang aking mga paa. Kasi sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya, ngunit ang pinatawad ng kokonti ay kaunti rin lang ang nadaramang pagmamahal. Ang Diyos pagpapala sa kanyang salita. Tayo manalangin ngayong umaga. Pakibaba ang inyong Biblia sa inyong upuan, ang inyong mga iPhone, iPad, ang inyong cellphone. Taas natin 2 kamay natin sa Panginoon. Tayo magpasalamat sa kanyang kabutihan sa buong sambuan na lumipas at panibagong buwan na naman ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Idalangin natin na tayo samahan ng Diyos sa buong ito ng Oktubre, na tayo bigyan ng kalusugan, kalakasan, mahabang buhay, masayang pamilya, at pinagpalang buhay in the name of Jesus. We thank you, we bless you, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Mula sa langit, nakikita ka ng Diyos. Mula sa iyong puso naman, bumalabas sa iyong bibig ang wagas na pasasalamat sa mga pagpapala na tinanggap natin sa loob na 1 linggo, na 1 buwan na lumipas. Salamat po ng marami. Enter your gates, Lord, with thanksgiving. Enter your courts with praise. Be thankful unto Him and bless His holy name, for we know that God is good. His mercy endures forever and ever. Panginoon, pagpalain mo lahat ng dumalo ngayong umaga at idantay mo ang mapagpalang kamay, anuman ang kahilingan na iyong mga anak, spiritual, material, physical, financial, emotional, ay pagkaloob mo po ngayong araw na ito. Sabagat ikaw may sabi, kapag may 2, 3 nagkakatipon sa iyong pangalan, ikaw ay naroon sa kanilang kalagitnaan. Anoint your servant, help me to speak your word today with signs, wonders, and miracles after the preaching of your word.
We thank you and we bless you in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. You may be seated. Praise God. Sinabi ng Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Ang pananampalataya ay dumarating lamang sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon. Sinabi rin ng Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone, but every word that proceeded out from the mouth of God. Ang tao ay mayroong katawan, may kaluluwa at may espiritu. Ang pagkain ng katawan natin ay tapsilog, tapa, sinangag, itlog. Yun yung pagkain ng ating katawan. Ang pagkain ng ating kaluluwa ay salita ng Panginoon. Amen. At ang salita ng Diyos na ito ay, sabi ng Biblia, heaven and earth shall pass away, but the word of God never been passed away. Matthew 24:35. Ang halaman, ang bulaklak, the grass withereth, the flower fades, but the word of God will stand forever. At ang magbabago lang ng buhay ng inyong anak, ng buhay natin, ng sarili natin, kundi salita ng Panginoon. John 15 verse 3, nalinis kayo sa magitan ng salita ng Panginoon. Ngayong umaga, talakayin natin, nung nakaraang pong 2 weeks ago, tinalakay natin yung healing in our physical. Ngayon naman ay healing in our emotion. Healing of our soul. Ito'y pinamagatang kong, pakilagay mo nga yung ating title. Sabi natin, the best is for you. Lagay mo, sabi mo sa katabi mo, the best is for you through inner healing. Bakit maraming mga tao na hindi makalagpas o makagraduate sa mga problema at suliranin, imbis na sila ay mag-go forward, ay hinihila sila pabalik? Ang mga anak ng Diyos, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, we are all more than conquerors through Christ Jesus who loved us. At ang sabi pa ng 1 Corinthians chapter 2 verse 9, nasusulat, hindi pa nakita ng dalawang mata, narinig ng tenga, o pumasok sa puso ng tao na mga hinahanda ng Diyos na magagandang bagay sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Kaya lahat na nandito ngayong umaga, may hinahandang magagandang bagay ang Diyos sa buhay mo, buhay nating lahat. Yung malakas mo malakpak, mangyayari yan sa iyo. Ano ang pumipigil kung bakit hindi tayo sumulong sa paglilingkod sa Panginoon? Itatalakay natin ngayong umaga yung tinatawag na inner healing o yung pagpapagaling ng Diyos sa ating pong kaluluwa. Ano-ano ang mga sakit upang tayo ay pagalingin ng Panginoon? Ano ba yung tinatawag na inner healing? Ang inner healing po, mga kapatid, ay ito yung tinatawag na pagpapagaling ng Diyos mula doon sa ating puso, sa ating emosyon, sa ating kaluluwa. Ang kaluluwa ay binubuo, ang soul ay binubuo ng will, mind, and emotion. Ulitin natin. Mind, will, and emotion. Kapag ang tao may sakit sa labas, karamihan, pag hindi gumagaling-galing, ang sakit ay nandoon sa loob. At iyan ang ating uungkatin at sasariwain ng salita ng Panginoon kung paano tayo pagagalingin ng Panginoon. At makakalimutan na natin lahat at masasabi natin ang saya-saya pala ng buhay ng tao. Sabi mo nga sa katabi mo, masaya ka ba ngayon? Kaya dito sa simbahan ng Jesus Christ the Deliverer, bawal ang naglulungkot-lungkutan. Amen? Kapag naglulungkot-lungkutan ang katabi mo, malapit na yan. Malapit nang hipuin ng Diyos ang puso niyan. Amen? Say hallelujah! Dito sa, ang una, sino si Jesus ngayong araw na ito? Tingnan po natin sa Psalm 147 verse 3, Jesus Christ is our greatest physician of our
inner hurts. Okay, basahin natin. Psalm 147 verse 3, He heals the brokenhearted and bind up their wounds. When you say heals, pagpapagaling o kagalingan. Sino dito gustong gumaling? He heals the brokenhearted. Ano sa Tagalog yung brokenhearted? Broken sa Tagalog ay nabasag. Yung hearted, yung heart. Sugatang puso. Ito yung sinasabing napakasakit. Okay lang may sabi nun. He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Ano yung wounds sa Tagalog? Sugat. Bagamat walang dugo, pero umaaray sa loob ng kalooban. Amen. Pero ano ang tungkulin ng Panginoong Hesukristo? He heals. Siya po ang nagpapagaling ng wasak na puso ng tao. Ikaw ay umaaray, walang dugo, pero kailangan mo ng kagalingan ngayong umaga. Another verse in Luke chapter 4 verse 18. Luke chapter 4 verse 18. The Spirit of the Lord is now upon me, because He anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the broken-hearted. Ang Panginoong Hesukristo, 2,000 taon na nakakaraan, nanaog sa lupa upang pagalingin ang tao mula sa kaibuturan ng puso nila at kaluluwa palabas. He heals the broken-hearted. Sino na dito nakaranas na na-oppress siya? Wala. Sino dito na-depress? Wala din. Ibang tao, amen? Hari nawa. Na-depress, na-oppress, yung iba, wala yung dalawa, na-possess. Pero ang Panginoon, Hesukristo, nagpunta sa lupa para pagalingin ang ating damdamin. Tingnan natin muna yung kaluluwa natin, hindi yung physical, yung ating kaluluwa. Unahin natin sa emosyon. Ang kaluluwa binubuo ng 3. Ulitin natin. Emosyon, ano pa? Will and mind. Unahin natin ang emosyon. Dahil ang katabi mo may emosyon, tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, may emosyon ka ba? Ang tawag diyan sa Pilipino, nag-iimot-imot. Alright. Ang unang emosyon na nasasaktan ng tao ay number 1 ay rejection. Rejection sa pamilya, sa asawa, sa anak, sa mga kagrupo, sa kaklasmate, sa kapitbahay. Ang tawag doon is spirit of rejection. Hindi lamang rejection sa kanyang kaibigan, kundi sa pamilya. At ang pinakamahirap sa pamilya ay tinatawag na verbal abuse. Kaya yung kanyang kaluluwa, yung kanyang emosyon ay nasasaktan, nasasawi ang kanyang kalooban. Kaya ang tendency ng kanyang pagkatao niya, siya ay lumalayo sa Panginoon. Pero ladies and gentlemen, Jesus Christ came here on earth to heal our rejection. Ikaw at ako ay importante tayo sa Panginoon. We are VIP. We are God's best. We are the apple of His eye. We are special to God. Sino dito may anak? 3, 5, 7, 8, 15. Lahat ng anak mo na yan, special sa iyo. Pero kapag ikaw hindi nakakilala sa Panginoon, ang mga magulang
kung minsan ay nagtatangi ng anak. Sasabihin sa anak, ikaw magaling ka sa math. Paglaki mo, engineer. Ang galing-galing mo, manang-mana ka sa tatay mo. Ikaw namang anak na babae, ang galing-galing mo sa science. Manang-mana ka sa akin. Dapat sa'yo'y doktora. Ikaw, manang-mana ka sa pinagmanaan. Buti pa'y hindi na kita na ipanganak. Doon pa lang, meron ng tinatawag na verbal abuse. Pag nag-uuwi ng grade, puro kulot. Paano nga ang ginawa mo? Diniklarahan mo ng mali. Nare-reject yung tao. Kaya yung emosyon nasisira. Kaya habang lumalaki, sabi sa isang batang yon, kasi nga mahina ulo mahina kukote. Dapat sa'yo'y manikurista na lang. Kaya habang lumalaki, dahil ang espiritu ng rejection ay nasa kanyang isip at puso, hindi niya matanggap na hindi siya mahal ng kanyang magulang. Kaya ano nangyayari? Habang lumalaki, naiiba ang kondisyon ng kanyang emosyon. Kaya kayo mga magulang na nandito, dapat the best ang inyong mga anak. Wala yata nakarinig Kahit pa ano itsura ng inyong mga anak na mana sa inyong lola at lolo, hindi nagmana sa inyo, anak niyo pa rin yun. Say hallelujah. Kapag ikaw anak ng Diyos, walang rejection sa mga anak ng Diyos. We are accepted in the beloved. What is the answer? Accepted in the beloved. Tanggapin mo siya'y ganun. Sabi mo sa asawa mo, katabi mo, kung ang katabi mo yung asawa mo, sabihin mo, tinatanggap kita. Kahit ganyan ka. Yung kapatiran, sabihin mo sa kapatiran, kahit ganyan ka. Kahit wala kang hipin, You are accepted mo. You are accepted in the beloved. Bakit kuminsan hindi matanggap ng pamilya ang isang anak, ang isang kapamilya? Sabagat puro kalokohan ang ginagawa. Talagang ganon. Makasalanan ng tao. We are all sinners. Lahat tayo makasalanan. Bagamas sa kape, sino dito uminom ng kape bago pumunta rito? Ano lasa ng kape? Ano? Mapait na matamis. Mapait lang yun kapag walang matamis. Kasi likas sa kanya yung kapaitan, mapait. Ang ampalaya, sino dito kumakain ng ampalaya? Dahon ng ampalaya. Na may munggo. O, kita nyo. Kahit yan ay mapait, mapakla. Sabi sa anak, anak kain, masustansya yan. Sa buhay natin, ganun din. Kung minsan, hindi natin matanggap ang isang tao dahil napakapait, hindi natin matanggap. Samantalang tayo tinanggap ng Diyos. Kahit tayo isang makasalanan, mapait ang buhay natin, hindi maganda pinagdaanan ang buhay natin, we are accepted because Jesus Christ died for us. Say hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, magbabago din yun. Kuminsan tayo ang nagbabago ng tao. Hindi, Diyos ang nagbabago ng buhay ng tao. Hindi, ang tagal-tagal ng umatin, naninigarilyo pa. Hayaan mo manigarilyo. Pag iyan dagdagan mo pa pambili. Pagka iyan marami ng mga usok-usok sa baga, titigil din yan. At mabibilis din, amen? Ayaw tumigil Paano gagawin? Dati naalala ko yung aking ina nung nabubuhay pa. Hindi pa born again. Dahil namatay kaagad yung kanyang asawa. Tatay ni Pastor Lawrence yun. Tatay ko, maagang namatay 40
Eh yung aking ama, namatay kakainom ng alak. Napakasipag na aking ama eh. Nagtatrabaho sa bukid, nagnunuebles, karpintero. Napakasipag hanggang hapon, inuman dito, inuman doon. So in short, namatay 40 years. At the age of 40. Yung aking ina nangulila. Kaya ang ginagawa, naninigarilyo. Ang sigarilyo pa, Marlboro. Eh dati ang mga lalaki, nung uso naka-hands at saka nandito yung sigarilyo eh. Dahil kami una na born again, it was 1982, hindi pa siya born again. Siya po ay Rizalista. Napunta doon sa, kung saan bulubundukin yan. Hindi kay Socorro. Wala pa noon yan. At, pag nakikita namin, inom ng alak, sigarilyo dito, sigarilyo doon. At naaawa ko sapagkat sabi ko, mamamatay kaagad yata ang aking ina ng kakasigarilyo. Pinagpray ko, sabi ko, Panginoon, hipuin mo po nanay ko. Ang ginagawa namin, tinutulungan namin Diyos na tinatago namin ng sigarilyo at saka yung alak. At minsan sumasamba sa Diyos-Diyosan. Isang araw nung kami na born again, tinago namin yung kanyang Diyos-Diyosan. Pinugot namin sa ulo. Naku, galit na galit yung aking ina, may dala rin taga. At sabi sa amin, tatanggalin ko na ng ulo nang nagtanggal nito. Ako, natakot ko kami. Ang ginawa namin, nang hiram kami ng ibang Diyos-Diyosan, nilagay namin uli. At sabi, it's a miracle. In short, within 2 years, pray, na born again, inimbita namin ang aming ina sa isang gawain ganito. Kinabukasan, pumait yung kanyang bibig. Nawala ang kanyang paninigarilyo, pati pag-iinom. At number one niyang persecutor namin. Hindi kami binibigyan ng pera, hindi kami pinagbubuksan ng pintuan dahil kami mga layas, mga born again, mga layas yan. Amen? Ngayon, pag hindi kayo layas, mga tamad yan. Amen? In short, na born again. Nawala ang paninigarilyo. Ang Diyos ang mag-aalis niyan. Ang bisyo ng tao, ang Diyos ang mag-aalis. Kahit ano gawin mo sa bata o sa binata at dalaga, walang magagawa ang tao na sermon, kundi ang sermon ng Panginoon. Kaya ang gagawin mo, kahit ganun yung anak mo, dahil likas ang kasalanan ilapit mo kay Hesukristo. Si Jesus ang magbabago ng buhay ng ating mga anak upang sila ay magkaroon ng tunay na relasyon sa Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Ngayon, kapag ang mga anak niya rejected, maraming consequences. Maraming consequences sa buhay ng tao. Ang mga kabataan, imbis na mamahalin ka, lalaya sa iyo. Iba ang mamahalin. Naintindi ba natin? Kaya ang sabi ng Malakay chapter 4, ito gamot, Malakay chapter 4 verse 6. Number 1, gamot sa rejection, acceptance. Number 2, pagmamahal ng magulang. Malakay chapter 4 verse 6. And He will turn the hearts of the fathers to the children, and the hearts of the children to their fathers, lest I come and strike the earth with a curse. Basahin natin lahat. 1, 2, ready? Read. He will turn the hearts of the father to their children, and the hearts of the children to their fathers, lest I come and strike the earth with a curse. Tingin kayo lahat. Yung earth dyan, yung katawan ng tao. Kaya bakit merong mga sakit, may karamdaman, hindi gumagaling-galing? Baka yung ating henerasyon, yung ating lahi, na mula sa ating nuno, sa ating ama, sa ating mga magulang, kailangan meron tinatawag na reconciliation. Na number 1, ang mga ama, na kailangan ipadama ang pagmamahal sa kanyang mga anak. Sino dito nasa ibang bansa ang mga ama? Taas ang kanang kamay.
Isa, dalawa. Sino pa? Sino dito mga ama nasa ibang bansa? Sino dito wala ng ama? Bibigyan ko yun ng ama. Yung ama natin nasa langit. Say hallelujah. Kasi walang tinatawag na father's image. Kaya ang dapat, ang image ng tahanan, kung wala pang ama, nandun yung nanay. Pag sinabing father, he will turn the hearts of the father to the children. Yung mga ama, may pusong mapagmahal sa mga anak. Oh, mga anak, kumusta na kayo? Nung hindi pa tayo born again, ang mga ama, walang ginawa kundi magaling sa inuman, magaling sa barkada. Pag humingi ng pera ang mga anak, hihingi ka na naman. Wala pang binibigay. Puro sinturon ang binibigay. Kaya ang sabi ng Bible, yung mga tatay pala, yung puso ng tatay, mapagmahal sa anak. Kaya dapat yung lahi natin, lahing pinagpala. Huwag nang uulitin uli ang nakaraang buhay ng tao sa iyong buhay. Merong mga lahing ganun eh. Para maputol ang sumpa, kailangan ilapit natin ang pamilya natin sa Diyos na may gawa ng langit at lupa. Dahil merong the best na nakalaan sa ating pamilya. And blessings are on the way. Amen. Halimbawa, nakamatayan ng ama mo ang iyong pamilya, ikaw na lang ay widow. Widow ka. Ikaw mismo representative na langit. O mga anak, patawarin niyo kami. Humingi kami ng tawad. Yung palang mga anak din pala, hihingi rin pala ng tawad sa Diyos, sa kanyang magulang. Tatay ko, nanay ko, patawarin mo ko. Ako'y nagpabaya sa iyo. Kasi sabi ng Diyos dito, lest I come and strike the earth with a curse. Kaya tama ang Bible. Kapag ang mga anak din, suwail sa magulang, hindi mapagmahal sa magulang, umiikli talaga buhay. Naalala ko yung isang lingkod ng Panginoon. Nung pinapangaral ko Ephesians 6:1-3, lagay mo nga doon Ephesians 6:1-3. Basahin natin ito sandali. Everybody read please. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. One more time. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Verse 2. Honor your father and your mother, which is the first commandment with promise. Ano pangako? Verse 3. That it may be well with you, you may live long on the earth. Sino gusto mahaba buhay? Sino dito 80 na? Wala dito. Pang second service yung mga may 80. Sino dito 70 pataas? 70. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, ano. Mag-membro kayo ng 70 club. Ilang taon na si nanay? 80. Ano susunod sa 80? Anong 90? 81. Para humaba ang buhay natin. Sino gusto mahaba buhay talaga? Taas muna dalawang kamay. Sabi natin, Lord, bigyan mo pa ako mahabang buhay, malusog, malakas, walang sakit, at pinagpalang buhay. I receive it. Kunin mo. Ayan. Amen. Ang dalangin ko, lahat ng dumadaloy dito, bigyan kayo ng 120 pa ng Panginoon. Sabi ng isa, hindi kaya ulianin na ako? Wag mo ipagpe-pray na gano'n. Amen. So, sino gusto umaba ang buhay? At sino dito maging maganda ang buhay? Kayong mga anak, pag may magulang pa kayo, huwag niyong kalilimutan. Honor your father and mother, for this is right. When you say honor, give them honorarium. Hindi sa Tagalog, bigyan ng pera. Sabi ng isa, sige ba Bishop, nakakalimutan ng aking anak. Totoo yan. Naalala ko ngayon, sinasabi ko sa kanya, lingkod ng Panginoon. Ako'y nangangaral ng Ephesians 6:1-3. Iyak siya ng iyak.
Maya-maya, nung matapos na yung preaching ko, ba't ka ako lumapit sa akin? Ba't ka ako umiiyak? Eh kasi yung aking tatay, magkalayo kami mag-ama. Salbahe yung tatay ko. Kaya mula noon, sinumpa ko sa sarili ko, hindi ko siya babatiin at hindi kami magbabati kailanman. Pero nung narinig ko yung salita mo, yung salita ng Diyos, ako'y napaiyak. Parang may nalusaw sa puso kong galit at puot. Eh bakit baka ako galit na galit ka sa tatay mo? Kasi yung tatay ko, binubugbog yung nanay ko. Inom dito, inom doon, pag uwi, bubugbugin. Eh maliit pa ako. Kaya sabi ko, paglaki ko, ako naman ang bubugbog sa'yo. Nung marinig ito, nagsisi siya ng kasalanan. Ano gagawin ko? Sabi niya sa akin, umuwi ka, hanapin mo yung tatay mo. Nagkita sila magtatay. Ang ginawa niya, doon sa inuman, niyakap niya yung kanyang tatay. At sabi niya, patawarin mo ako, tatay. Nakarinig ako na ebanghelyo na mahalin dapat pala ang mga magulang. At nagkaiyakan sila at nagpatawaran. Alam niyo, after 1 month, namatay po itong lalaking ito. Hindi yung ama yung lalaki. Hinihintay lang pala pagpapatawad. Nakita ko sa aking masusing pag-aaral ng Biblia, within 41 years, kapag pala ang mga anak, talagang walang niya pala sa magulang. Hindi sinusunod ang magulang. Imbis na humaba ang buhay, umiikli. Kaya tama ang Bible sa Malakay chapter 3 chapter 4 verse 6. I will strike the earth with a curse. Kahit anong gawin mong hanap buhay, kahit anong pang gawin mo, magkandara pa ka sa maghanap buhay, kapag nakalimutan mo, una, siyempre ang Diyos, pangalawa, yung mga magulang natin, hindi ka aasenso at kailanman hindi ka pagpapalain ng Panginoon. Kaya habang may buhay pa, kayong mga nakikinig sa ibang bansa, nanonood ngayon, nandito ang mga magulang ninyo sa Pilipinas, para sumaya-saya man lang, padala nyo sa Western Union. Sa totoo, ang mga magulang pag may edad, hindi naman kailangan na pera. Tama ba? Ang tanong, pag binigyan ng pera, maagang nauubos. Madaling nauubos eh. Nagtataka ka kung bakit. Yung pala, na-discover ko, binibigay sa ibang anak na walang pera. Eh, at least napapaligaya mo magulang nyo. Amen? Say hallelujah. Kaya kayong mga anak na buhay pa, malusog pa mga magulang nyo, mamahalin nyo magulang nyo. Amen? Sa kanay barkada, sa kanay yung ibang tao, number 1, ang Diyos mapagmahal sa pamilya. So, number 1 yun, rejection. Ano susunod? Ang labing, kaya ang susi doon, pagmamahal. Pangatlo, ang forgiveness. Kapag hindi tayo marunong magpatawad sa buhay natin, is a part of our emotion. Pag ang tao ay punong-puno ng galit, puot, sama ng loob, nagkokos siya ng kanser sa katauhan at buto ng tao. Ang tawag yan ay bitterness. Magkakasama yan yung unforgiveness, kasama dyan yung anger, resentment, magkakasama yan, isang tribe yan, isang tribu yan. At yung bitterness, tingnan natin sa Hebrews 12. Matatapos na tayo. Hebrews, tutuloy na lang natin itong teaching na ito kasi ang buwan ng Oktubre, inner healing and deliverance. Hebrews chapter 13, verse 14. 12. Ano ba sabi ko kanina? 12. Basahin natin to, ha? Tingnan natin. Pursue peace. 12. Hindi yan. 13. Ayan. 12, 14. Susunod 15. Alright? Basahin natin. Hebrews 12, 14. Basa. With all people. And holiness without which no one will see the Lord. Verse 15. Looking carefully, lest anyone fall short of the grace of God, lest any root of bitterness
spring up, cause trouble, and by this many become defiled. Yun yung bitterness. Sabihin natin, sama ng loob, labas. Hindi maiwasan yung sumama loob mo eh. Sa deliverance, ganun din. Sama ng loob, labas. Ibig sabihin, iba nagkakamali, lamang loob, labas. Hindi lamang loob, sama ng loob. At ang sabi ng Bible, ito yung tinatawag na bitterness. Ano yung sa Tagalog yung bitterness? Mapait sa ating kaloob-looban. At ang panlaban dyan, pagpapatawad. Sabihin mo sa katabi mo, pinapatawad na kita. Sample lang yun, pinapatawad na kita. Mas lalo sa mag-asawa, hindi kita patatawarin. Aba, hindi. Eh, ang Diyos ngayon nagpatawad eh. Eh, ilang beses daw patatawarin? Ha? Sabi ni Simon, Lord, 7 po ba? Hindi. Sabi ni Jesus, i-multiply mo sa 70. Kasi ang tao lagi nagkakamali. Ang mahirap, ikaw ang nagdadala. Lord, pinapatawad ko na po yung asawa ko. Patawarin po talagang ganun eh. Eh, ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ang nakakaunawa. Amen? So, bitterness will cause trouble you and many because they will defile. Na-defile sila. Kaya mahalaga, tayo po ay nagpapatawad. Say hallelujah. Eh, ang tao, ang Diyos ang may gawa niyan, hindi naman tayo. Yung kaluluwa ng tao, ang Diyos ang may gawa. Hayaan natin ang Diyos ang magpatawad. Mahirap nga lamang kapag may kagalit. Sino dito may nakagalit? Aminin. Di ba mahirap din may kagalit? At may nagagalit sa iyo? Eh, hayaan mo sila. Talaga gano'n ang tao. Minsan, inggit lang yon. Hayaan mo silang mamatay sa inggit. Pero ikaw, dapat maganda puso natin. Say hallelujah. So pagka tayo'y gumagaling yung loob natin, gumagaling din yung labas. Tingnan po natin. Look at me. Nakakita ba kayo ng mangga na hinog? Tapos may patsi-patsi. Kunin mo yung loob. Merong uod. May uod. Sa buhay natin, kapag hindi mo alam yung sakit mo, at bakit ka nagkaganyan, tingnan mo yung loob. Panginoon, ako'y patawarin mo. Anumang kasalanan ko sa iyo, ako'y humingi ng tawad. Instantly, maya-maya magaling ka na. Ako pag nagkakasakit, tinatanong ko sarili ko, Diyos ko, bakit ho ba ako inubo? Bakit ako nasipon? Sabi ng Diyos sa akin, ano yan? Init ng panahon. Sabagat napunta kami sa Qatar, sobra init. 43, 45 ang init. Ang humidity, 50. Paglabas mo ng hotel, sobra init. Eh maglalakad ka. Dati ang puti-puti ko, umitim tuloy ako. Nagkasakit ako. Buti na lang at tapos na anniversary. Minalat ako, nawalan ako ng boses. Sabi ko, Panginoon, bakit nawalan ako ng boses? Yung plagem. Flame. Ayaw lumabas. Sabi ko, Lord, ano man ang kasalanan ko, patawarin mo ako. Pag uwi ko, magaling na ako. Nahawa ko yung asawa ko. Pinagaling na rin ng Panginoon. Lahat kami nagkasakit doon. Yung pala sa panahon. Pero meron ang tawag doon, organic diseases. Meron naman tinatawag na psychosomatic disease. Meron namang sakit na tinatawag na demonic diseases. Pero kapag pag ang sakit ay napakatagal, demonyo yun, ang cause doon, tinatawag na yung kaluluwa natin may sakit at may karan because of sins. Kaya kapag tayo nagkakasakit sa ating emosyon, lumapit tayo kaagad sa Panginoon. Iiyak natin sa Panginoon. Kaya yung babae na ating binasa kanina, pumunta sa bahay ng Panginoon Hesukristo doon sa lugar na yon, mahal na mahal ang Panginoon. Umiiyak siya sabagat isa-isang makasalanan. Etong si Pedro,
si Simon, nagtataka sino itong babaeng ito. At binigyan ng parabola ni Jesucristo. Merong nangutang ng 500. Sino dito may utang pa? Isa naman ay 5,000. Lagyan na natin, 1,500, 1,000, 5,000. Ang sabi ng Panginoon Jesucristo, sino talaga ang nagmamahal sa nagpatawad sa pinagkakautangan? Yung 500 o yung 5,000? Yung 5,000. Ganon din tayo. Yung mga tunay nagmamahal sa Panginoon, nakita nila ang sarili nila na pinatawad ng Panginoong Jesucristo. Lahat tayo pinatawad ng Panginoon. Malakas na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah! Lagi ko nga sinasabi, pagka may namatayan, may tribute. Ang galing-galing ni sister, ni brother, ni kuya. Mahal na mahal kuya. Pero nung nabubuhay pa sagat-agang langit ang pagbati nila. Pero habang tayo nabubuhay ngayon, there is only one life. Meron lang isang buhay sa lupa, pagkatapos ay wala na. Subalit ang nagawa natin kay Jesus, mananatili magpakailanman. Amen? Kaya sabi ng Isaiah 43 verse 18-19, then I will close. Isaiah 43, 18-19. Behold, ang sabi ng Bible, do not remember the former things, nor consider the things of old. Ito pa isang gamot sa ating lahat. Behold, I will do new thing, it shall spring forth. Ano gagawin natin sa mga rejection, mga unforgiveness, mga nakaaway natin, tayo'y pinabayaan? Ang sabi ng Bible sa verse 18, lagyan mo sa verse 18 ulit. Dito tayo magtatapos. Do not remember the former things, nor consider the things of old. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. The best is for you. What we will do today, forget the past. Even consider the things of old. Laging may bago ang Diyos sa buhay nating lahat. They are new every morning. Great is thy faithfulness. His mercy is never come to an end. Do not remember the former things, nor consider the things of old. Verse 19, in conclusion, for I am the Lord who will do new things. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Ibig sabihin, kahit tuyon-tuyo na, kahit wala na, God will make a way. There seems there is no way. Close your eyes and bow your heads, please. Lord, thank you sa buhay ng mga anak mo ngayong umagang ito. As we will sing, Lord, today, the power of love, let the love of Christ Jesus be upon you. Kayo mga kabataan na nandito, you are not rejected by your own parents. You are blessed and you are highly favored with God. Kayo mga widow, na para sinasabi nyo, nag-iisa kayo sa buhay nyo, God is with you. When your father and your mother forsake you, the Lord will lift you up. Yes, Lord. Our Heavenly Father, thank you for this wonderful time with you today. You said in your word, when 2 or 3 gather in your name, you are in the midst of them. Lord, today, kung meron kami mga masamang alaala ng buhay namin, mga naganap sa buhay na iyong mga anak, habang kami nakayuko, nakapikit ngayong umagang ito, forgive us, Lord. Kung kami nakapagsalita na hindi maganda, laban sa aming pamilya, sa asawa, sa anak, hugasan mo kami na yung dugo ngayong umaga. Walang nalilihim sa iyo. All things are naked in your eyes, Lord Jesus. Your eyes in every place beholding the evil and good. Jesus of Nazareth, touch your people again in the mighty name of Jesus. Ikaw ba'y mayroong karamdaman sa buhay mo? God is here today. He loves you so much. We love Him because He loved us in the name of Jesus. Close your eyes and bow your heads, please. Let's come to our Lord Jesus Christ today as we will sing this wonderful song to the Lord, the power of love. Yandarabaki arabasikarabahanda. Come
to you. Let my heart beat shake. Close your eyes and bow your heads. Don't look at me. God will heal you. God will heal your past today. Hinihil ng Diyos ang anak mo. Yes, Lord. Hallelujah. God will heal your relationship in your house, in your home. Hinihil ng Diyos ang lahi mo, kapatid kaibigan. The best is for you. Maraming mga magagandang plano ang Diyos sa buhay mo. God is saying to you, forget the past. I am the Lord who will do new things in your life. By the power of your love. Yes, Lord. Kapatid kaibigan, kaya hindi ka nakapagpapatuloy sa Panginoon. May humihila sa iyo pabalik. Ngayong gabi, ngayong umagang ito, God will uproot it. God will destroy it. He will forgive you today. Yes. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Yes. Hallelujah. I rise up like an eagle. Your spirit leads me on by the power of your love. Lord, unveil my eyes. Lord, unveil my eyes. Let me see you face. Kayo pong mga ama ng tahanan na nanonood ngayon at mga narito. Ano man ang nasabi mo sa asawa mo, sa anak mo, hingi mo ng tawad sa Panginoon. I command inner healing right now in your hearts. At sino man dito, mga nasaktan ng mga lumang panahon, ng mga nakalipas na panahon, right now, I release, Lord, inner healing now in the name of Jesus. Kayo mga kabataan na mahihilig pa sa mundo, sa barkada, don't accept that you are rejected. You are accepted in the beloved in the name of the Lord. Yes, hallelujah. By the power of your love. Hold me close. Let your arms surround. Of your love. Itaas ang dalawang kamay ng mga anak ng Diyos. Sabihin nating lahat, Panginoong Hesukristo. Sabihin natin, Panginoong Hesukristo, ako'y lumalapit uli sa iyo. Pagalingin mo po ang aking kaluluwa, ang aking emosyon ngayong araw na ito. Hilumin mo ang aking puso. Alisin mo lahat ang aking masasamang ugali na kumisay nagre-react ng galit, sama ng loob, masamang salita sa aking pamilya. Ako'y patawarin mo. Humingi ako ng tawad sa iyo. Heal my hearts, Lord. Heal my past. Heal my mind today. In Jesus' mighty name. Sige, habang kayo ay nakayuko nakapikit, deklarahan nyo ng pagpapala ang inyong pamilya, ang inyong sarili. You are forgiven.
You are blessed by God. While the singer will sing this song to the Lord, power of love. Yes. I command inner healing now. Close your eyes and bow your head. I command your mind to be healed right now. In the mighty name of Jesus. You are not rejected, you are accepted in the beloved. Yes. Your daughter, your son will be blessed by God. Yes. Huwag kang maawa sa sarili mo, anak ka ng Diyos. You are touched by God. You are blessed by God. Pinasaya ng Diyos ang pamilya mo. Hindi ka dapat malungkot, kapatid, kaibigan. Yes. Lord, I come to Tinatanggal ng Diyos ang frustration mo sa buhay. Even depression. Yes, right now. Jesus touching your hearts. Iba dito, naiyak, naluluha sila. Hinihipo ka ng Panginoon. Kayo mga ama ng tahanan, kailan ka pa maglilingkod sa Panginoon? May isang buhay lang sa lupa pagkatapos ay wala na. Subalit na nagawa mo kay Jesus, mananatili magpakailanman. Ang mundo'y panandali ang aliw ang binibigay sa tao. Matagal ka na hinahanap ng Panginoon. Yes. Yes, Lord. Kayong mga anak na nandito, sino mas mahal mo? Barkada o pamilya mo o ang Panginoon? Surrender your life to Jesus. You young people, surrender your life to Jesus Christ. Kung kayo mayroong mga bisyo, surrender your life to the Lord. Yes, Lord. I rise up like an eagle. Your spirit leads me on. For the last prayer, sabihin natin lahat, tumayo tayo lahat. Sabihin natin, Panginoong Jesus, puspusin mo ang aking puso ng pagmamahal sa iyo, pagmamahal sa aking kapwa. In the name of the Lord. Sige, close your eyes, lift your hands. Humiling ka ngayon kung ano gusto mo sa Panginoon. Mahabang buhay, malusog na pangatawan, masayang pamilya, sa hanap buhay, pinansyal. Sige, humiling tayo sa Ama sa pangalan ni Jesus. Ibibigay ng Diyos sa iyo the best sa panahong ito. Bago matapos ang December 31, God will bless you so much. He is touching you right now in the name of Jesus. Singing hallelujah to the Lamb. Hallelujah to the Lamb. Yes. You can feel the anointing of the Lord. Lord, release your anointing from the crown of their head to the sole of their feet. As we will sing, Lord, today, hallelujah, hallelujah. Receive your miracle. Kayo mga may sakit at may karamdaman, kayo po mga nanonood ngayon, at mga nandito, ilagay nyo yung kanang kamay sa bahagi na inyong katawang may nararamdaman. Iba dito, mayroon nananakit lagi ang dibdib. The Lord's touching your chest, even your hearts. Iba dito, may sakit sa sikmura. The Lord is touching your stomach right now. Yes. Receive your healing. Receive your miracle right now. He is our healer today. Yes. Iba dito may sakit sa balikat, sa gawing kaliwa, the Lord is touching your shoulder. Panginoon, ng mga may bukol sa katawan, tunawin ang mga bukol in the name of Jesus of Nazareth. You are the greatest healer. Everybody sing it, everybody. Kayo mga nalulungkot, tinatanggal ng Diyos ang lungkot mo sa buhay. Yes. The Lord is touching your heart. Be filled with joy in the Holy Ghost today.
Yes, Lord. The Son of God was manifested to destroy the works of the devil in your life in the name of Jesus. Hallelujah. 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 Sing it everybody again. Hallelujah. Worship the Lord, the Son of the living God. Release, Lord, your anointing in the name of the Lord. Hallelujah. Wonderful presence of the Lord today. Hallelujah. Send forth, Lord, the revival in this nation. Hallelujah. 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 Come on, everybody in this building. Sunugin lahat ng mga sakit at karamdaman sa aking may katawan panlupa. Release His strength, Lord. Hallelujah. Shandarabakhandarabakhiyanarabasikharabahaya. Oh, Rabakhanda. Shekarabakhandarabakhiyanarabasikharabahaya. Without instrument, lift your voice singing Hallelujah. Come on, open your hearts, open your mouth, singing hallelujah to the Lamb. His name is Jesus Christ, the Son of the living God, who died for us, who rose again from the dead. Yes, Lord. Even the angels are singing today. Worship the Son of God who seated on the throne. Let us worship the Lord. Let us praise His name. Oh, Jesus. Forget the past, says the Lord. Hallelujah. Oh, Lord. We worship your name. Hallelujah. Shandarabakhiyalarabasikarabahaya. Oh, Jesus. Oh, Rabarabarashiyarabakhiyalarabakhiyalarabahaya. Oh, Rabarasikriyamandarabasyarahaya. Oh, Jesus. Lord, thank you. You
heals the brokenhearted and bind up our wounds. Buksan mo ang mga raming pintuan ng pagpapala sa iyong mga anak ngayong umaga. In the mighty name of Jesus. Look at me first, look at me. While the singer again will sing Power of Love, puntahan niyo po yung inyong nanay, kapatid niyo, sabi, hug mo, sabi mo, I'm sorry and I love you. Sige. That's a gesture. Punta mo yung asawa mo, puntahan mo yung anak mo, asawa mo. Sabi mo, ako'y patawarin mo sa lahat aking pagkukulang sa'yo. I come to you. Sige, as a gesture, yakapin mo, nanay mo, tatay mo. Kayo po mga ama. Sige, puntahan niyo yung mga anak niyo. In the name of Jesus. Yes. Flowing from the grace. Sige. Kayo mga anak, halikan mo nanay mo, tatay mo. Sige. Sige, come on, everybody. I command inner healing right now in the name of Jesus. There is power in forgiveness. To know the weaknesses I've seen in me will be stripped away by the power of your love. Sige, yakapin mo nanay yung tatay mo. I love you sa mga I love you. I love you in the name of the Lord. Because let your arms around me. Draw me to your side, and nire-release ng Diyos ang lahat na nakalipas sa buhay natin na tayo lahat pinatawad na ng Panginoon. And God will give the best for you starting today. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Kayo pong mga nasa loob ng bahay, sa inyong FB live streaming, gawin nyo din po yan. Please be seated in the presence of the Lord. Amen.